Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Matapos ang maingay at masayang parada sa mga kalsada ng Maynila, nasa Rizal Memorial Sports Complex na mga Pinoy Olympian, kabilang si Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Inihanda roon ang isang maiksing programa bilang pagkilala sa karangalang inuwi ng ating mga atleta. At bago yan, mainit silang tinanggap ng kanilang mga mahal sa buhay at taga-suporta sa Heroes Welcome Parade. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Vicky, Bel, Emil, nako, napakasaya dito sa Rizal Memorial Sports Complex. At isa-isa nga pong pakinakilala, katatapos lang, yung pong mga atleta, no, matapos sa kanilang parada, sila ay dumiretso dito at isa-isa po silang pinakilala. At sa bandang dulo, syempre, yung ating mga nagwagi ng medalya, kasama po si Nesty Petesio, Ira Villanueva, at ang pinakahuli ay si Carlos Yulo. Ngayon po, ongoing pa rin yung programa dito at nakita po natin kasama po sa nanonood dito ay ang mga kaanak, miyembro ng pamilya ng ating mga atleta at gayon din na nakita natin ang nobya ni Carlos Yulo na si Chloe ay narito rin. Kanina po, maikwento ko lamang sa inyo, talagang alas 2 pa lang nagsimula nang dumating yung ating mga audience dito. Karamihan dito ay mga kabataan mula po sa ilang iba-ibang eskwelahan at sila po ay nanood noong parada sa pamamagitan ng 4 na screens na naririto sa loob ng stadium at sila po ay nagkaroon ng matatawag na viewing party dahil napanood nila yung nangyayari. Pero in between, merong mga performances, merong naghandog ng awitin at ganun din ipinalabas po yung life story ni Carlos Yulo sa pamamagitan na isang maikling feature. At kasama po sa mga nakapanayam natin dito ay ilang mga batang atleta mula po sa ilang eskwelahan at sinasabi po sa kanila na napakahalaga po nila ng pangyayaring ito sa kanila dahil hindi lamang ito inspirasyon kundi nagbigay sa kanila ng pangarap na sana raw po ay hindi lang sila makarating sa national competition kundi sa Olympics. Sa punto pong ito ay nagsasalita na po ang ating gold medalist na si Carlos Yulo. Narito po ang kanyang pahayag. Maraming salamat po sa Panginoon sa paggabay sa amin, pagbigay po ng lakas para ipagtaguyod yung mga pangarap namin sa buhay. Proud na proud ako sa mga nakatayo dito sa gilid ko. Grabe yung motivation po na nakukuha ko sa kanila at mga natututunan. Sobrang nakaka-inspira sila lahat. Mas gagalingan pa po namin sa mga susunod na competition at asahan niyo po na mas makakakuha po tayo ng mas maraming medal po. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga taong sumusuporta sa amin. Grabe, hindi ko na po alam anong masasabi ko pero maraming salamat po sa inyo lahat. God bless us all po. Carlos Yulo! Nakikita niyo po yung mga nag-cheer sa kanya. Kanina pa ho yan nagpa-practice para talaga maipadama ang init ng kanilang pagtanggap sa ating mga bayaning atleta. Yan muna po ang pinakaling ulat mula dito sa Rizal Memorial Stadium. Vicky, Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Literal ng ngiting tagumpay ang Pinoy Olympians habang bumabati sa kanilang mga kababayan nating nag-abang sa kanilang taga-suporta sa Heroes Welcome Parade. At nakatutok live si Joseph Moore. Joseph! Yes, Vicky, mainit nga ang naging pagtanggap ng ating mga kababayan dito sa 16 natin ng mga Olympians na nagpakita ng galing sa 2024 Paris Olympics na kahit pa tirik na tirik ang araw maghapon kanina. Sing-init ng tanghali ang pagtanggap ng mga kababayan nating nagabang sa Heroes Welcome sa mga sumali sa 2024 Paris Olympics.
Alas 4 ng hapon nang dumating ang mga atleta na masiglang-masigla sa nakita nilang mainit na pagsalubong. Hindi alintana ng ating mga kababayan ang init ng araw kahit kaninang umaga pa sila nag-aabang dito sa ating mga Olympians. At nang dumating ay wala na silang pagsidlan ng kanilang tuwa at pride sa mga Pilipino na kapagbigay ng karangalan sa ating bansa. 16 na atleta ang sumampa sa float sa pangunguna ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Game na game ang mga atleta sa pagsiselfie sa mga nag-aabang sa kanila. Masayang-masaya po. Kasi siya po ang ating pambatos sa ating Pilipinas. More fun in the Philippines po. Nag-AA pa nga si Carlos Yulo. Hindi naman na nakadalo si Paul Volter EJ Obiena dahil kailangan na nitong lumipad dahil may kompetisyon sa August 21. Ang homecoming parade ikinasa ng pamahalaan bilang pagkilala sa karangalang ibinigay ng lahat ng atletang dumalo sa Olympics. Alam naman po natin, first time natin na umangat sa ganitong level ng ganitong ka-importanting kompetisyon. Parang umangat tayo ng milya-milya. First time nating nakadalawang ginto at 2 bronze sa history ng 100 taon natin halos na pakikipagtunggali dito po sa Olympics. Umikot ng iba't ibang kalye sa Maynila ang parada at nagtapos sa Rizal Memorial Sports Complex. Tila simula pa lamang ito ng tagumpay ng Pilipino. Ayon kay Cynthia Carrion, presidente ng Gymnastics Association of the Philippines, ngayon pa lamang nagkakasana siya ng Gymnastics Olympic Team na sasabak sa Los Angeles sa 2028 kasama ang 2 kapatid ni Yulo. I'm going to have a team. Not only Carlos Yulo, I want a whole team, Philippine team. With his brother as well, will be all the two, Carlos and Eldrew, and he will have enough. Vicky, mukhang kailangan na nating masanay dito sa mga homecoming parade ng ating mga magagaling na mga atleta. At para lamang sa abiso sa publiko, kung kayo po ay dadaan dito sa bahagi ng Metro Manila sa P.O. Campo, medyo mabagal lang po ang daloy ng trapiko dahil patuloy pa rin yung programa na ginagawa para sa ating mga atletang Pinoy dito sa Maynila. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Fit para sa ating Olympic heroes ang mainit na pagsalubong sa kanila mula sa paliparan hanggang sa Malacanang at Kamara. Si Golden Boy Carlos Yulo na katanggapan ng mga dagdag na pabuya at nakapunta na rin sa kanyang pabuyang condo unit. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pagbaba pa lang ng eroplano sa Villamor Air Base kagabi, hindi na naalis ang ngiti ng mga atletang Pinoy na nagbigay karangalan para sa bansa sa katatapos lang na 2024 Paris Olympics. Proud na itinaas si Olympic double gold medalist Carlos Yulo ang watawat ng Pilipinas, kasama si bronze medalist Testy Petesio. Ngiti at yakap naman ang sinlubong sa kanila ng mga kaanak at mga taga-suporta. Pinusuan din ang cute bonding moment ni Pinoy Paul Volter EJ Obiena kasama ng ilang estudyante. Literal na ngiting tagumpay ang Pinoy Olympians na hindi rin pinalagpas ang pagkakataong mag-selfie na magkakasama. Pagdating sa Malacanang, isa-isa naman silang sinulubong at kinamayan sa red carpet ni Pangulong Bongbong Marcos at ng First Family. Sa awarding ceremony, ang 20 million pesos sa premyo ni Yulo, tinapatan ng parehong halaga ng Office of the President. Ginawaran din siya ng Presidential Medal of Merit. Tinapatan din ng parehong halaga ang 2 million pesos sa premyo ng bronze medalist na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. May presidential citation din sila. Ang Pangulo, may regalo rin para sa Pinoy Olympian na hindi nakapag-uwi ng medalya. Basta nag-Olympian, bigyan natin tig 1 milyon, di ba? Ima-match pa ng Office of the President yung bibigay mo para at least matulong tayo. Bukod pa ron, dahil sa ating pangingilala sa mga lahat ng tumulong, the coaching staff, bibigyan din natin ng kalahating milyon para sa kanila. Very festive ang inihandang hapunan ng palasyo na pinagsaluhan ng mga atleta at kanilang mahal sa buhay. Pumost din ng Team Pilipinas sa Grand Staircase sa Malacanang. Bukod sa Office of the President, may pabuyaring 6 million pesos para kay Yulong Kamara. Dinagdagan pa yan ng 8,010,000 pesos ni House Speaker Martin Romualdez. We will conduct a review of our legislation, among others, Republic Act 10699, the National Athletes and Coaches Benefits Incentives Act. Kailangan amendahan natin para may bibigay ng suporta at tulong po sa lahat ng mga atleta natin.
Kanina may grand welcome din para kay Yulo sa Taguig, kung saan sakay siya ng gondola. Doon formal nang itinurn over kay Yulo ang pabuyang condo unit sa BGC. Fully furnished ang 3-bedroom unit na nagkakahalaga ng 32 million pesos. Papahalagan and iingatan po yung mga ganong biyaya ng Diyos din po at mga bigay ng mga mabubuting tao. Pinagkalooban din siya ng art piece at ng 3 million pesos. Labis ang pasasalamat ni Yulo at ng iba pang Pinoy Olympic medalist sa tagumpay at suporta. Grabe, hindi pa rin po ako makapaniwala hanggang ngayon na naka-gold po ako sa 2 aparatos pa po. Sobrang pagpapasalamat po talaga sa taas po. Inisip po sa talagang mag-medal kasi po grabe po yung suporta po sa amin. Inisip po, sayang naman po kung wala pong iuwi. Sa 17 years ko, pagiging national athletes, nakita ko talaga yan na mas sinuportahan po nila kami ngayon. Pero higit sa mga papremyo na isang Pangulo na bigyan ng mas malalim na suporta ang mga atleta, naniniwala raw si Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino na mas malayo pang mararating ng ating mga atleta. Isusulong daw niya ang pagkuha ng mga dayuhang coaches at paglahok sa mas maraming international competition para mas malinang pa ang kakayahan ng Pinoy athletes. Let's accept the reality that we can hire from developed countries, more developed countries, for foreign coaches, no? and look at the result. We broke the record for 2 consecutive Olympics. We were #1 in Southeast Asia. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nakaharap sa panibagong reklamo ang sinibak na si Bamban Mayor Alice Guo matapos maghain ng tax evasion complaint ng BIR sa Justice Department. Hindi raw kasi nagbayad si Guo ng buwis nang ibenta niya ang share sa Baofu Land Development. Nakatutok si Salima Refran. Reklamong tax evasion ang bagong kinakaharap ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo matapos maghain ng reklamo ang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice. Para ito sa hindi pagbabayad umano ng kaukulang tax ni Guo nang ibenta ang share sa Baofu Land Development ng tumakbong mayor ng Bamban noong 2021. Sabi ng BIR, hindi nagbayad ng capital gains tax at documentary stamp tax si Guo. Malinaw na may kasong tax evasion itong transaction na ito. Maliit lang yung value ng shares na pinalabas niya binenta, kaya ang amount nito ay nasa 500,000 pesos. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, binenta ni Guo ang 2.5 million shares niya noong 2021 sa halagang piso bawat share. Mababa talaga ang pagkakabenta ng shares at mukhang siyempre hindi masyadong tugma doon sa properties na pagmamay-ari ng Baofu Corporation. Kaya yan din ang isa pang aspeto na tinitingnan natin sa aming audit and investigation na ginagawa. Dawit din sa reklamo ang pinagbentahan ng shares ni Guo at ang corporate secretary ng Baofu Land. Ito na ikalawang criminal complaint laban kay Guo. May kinakaharap din siyang qualified human trafficking complaint dito sa Department of Justice kaugnay ng raid sa Zunyo 1 Technology Marso ngayong taon. Bukod pa yan sa co-warranto case at cancellation ng birth certificate na inihain ng Office of the Solicitor General at ang material misrepresentation case sa COMELEC. The cases are multidimensional, but definitely there is a narrative there that will have to come out in the end. So that's the job now of the law enforcement agencies to help us with the connections within so that the narrative can be completed. Sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni Guo na wala pa silang natatanggap na sabina para sumagot sa reklamo. Oras raw na matanggap ito, maghahain raw sila ng sagot. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Para masigurong hindi kontaminado ng African swine fever, hinigpitan ang pag-iinspeksyon sa mga ipinapasok at inilalabas na karneng baboy sa loob at labas ng Metro Manila. Nakatutok si Bernadette Reyes. Isa-isang pinatatabi ang mga closed van na ito para inspeksyonin ang mga karga. Bukod sa mga dokumento gaya ng shipping permit at veterinary certificate, kung may kargang buhay na baboy, ini-inspeksyon kung may mga sintomas sa mga ito ng African swine fever. Pag maayos ang animals pero walang shipping permit, back to origin yun. Pero kahit maayos ang shipping permit pero makita ng ating quarantine officers
na lethargic yung baboy. Pangalawa, may mga pantal, may mga sintomas. Kabisado naman ito ng mga quarantine officers natin. Pwedeng i-condemn yung mga animals after na matest. Ang van na ito hinold sa inspection site sa Commonwealth Avenue sa Quezon City dahil kulang ang dokumento. May NMI's permit kami pero wala nung FDA transport permit. Okay naman po para ano po natin. Hindi kumalat po yung sakit. Binibigyan namin sila ng 24 hours para i-produce po yung permit. Then pag once po na walang may produce na permit, antimano po, diretso confiscation na po. 4 na inspection sites ang inilagay dito sa Quezon City para maiwasan ang pagkalat ng mga sakit sa hayop gaya ng African swine fever. At ang isa sa mga ito, dito inilagay sa Laloma, Quezon City na tinaguri ang lechon capital of the Philippines. Wala namang problema kung maglagay sila ng ganyan para masiguro ng tao na ang binibili nila malinis. Siyempre, nag-iingat din kami. Hindi naman sila magtitinda pag may sakit ata eh. Siyempre, kaligtasan din ng paninda nila. Mayroon na ring inspection site sa Valenzuela, Laguna, Batangas at Cavite. Sa susunod na linggo, sisimula ng pagbabakuna sa Batangas. Oras na dumating ang 10,000 ASF vaccines na binili ng pamahalaan sa pamamagitan ng emergency procurement. Voluntary ang programa para sa mga nais magpabakuna ng mga baboy. Meron tayong malakihang repopulation program sa Central Luzon, most especially Bulacan and Pampanga area. So we don't want to compromise yung ating repopulation program sa areas na to. Ayaw rin natin na pag may mga infected na makarating din, dito pa, madagdagan pa sa Southern Luzon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mas malaking pondo ang balak ilaan ng gobyerno para sa mga programang pang-ayuda sa ilalim ng panukalang 2025 National Budget base sa tinalakay ng Committee on Finance ng Senado. Tugon daw ito sa epekto ng inflation na pinakaramdam ng mga mahihirap. Nakatutok si Mav Gonzalez. May 591.8 billion pesos para sa ayuda sa panukalang 2025 national budget. Our poor constituents are very sensitive to the prices of food, especially the prices of rice. And this is something that I want to highlight because typically we only look at the national inflation, that's inflation that everyone feels. But it is obvious that the poorest segment of our society feels it much greater. In the budget for 2024, and it will be followed through in 2025, there are somewhat what we call ayuda programs, roughly about 560 billion in 2024. That is intended to assist 50% of all families nationwide. There are about 13 million families who should be benefiting from this. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, para sa 2025, pinakamalaki ang alokasyon ng 4Ps na nasa 114.2 billion pesos. Pero wala sa 2025 ang kontrobersyal na AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program ng DSWD na nakatanggap ng 26.7 billion pesos ngayong 2024. One-time ayuda ito na 5,000 pesos para sa mga pamilyang kumikita ng hindi tataas sa 23,000 pesos sa isang buwan. Matatandaang wala ang AKAP sa bersyon ng 2024 budget na inaprubahan ng Senado pero ipinasok sa Bicameral Conference Committee nang hindi raw nalalaman ng ibang miyembro ng komite. Was that requested by the DSWD for year 2024? Sir, the NEP, hindi po, Madam Chair. Ganun din. It found its way into the GAA. Yes, Madam In Chair. 2024, not requested, found its way into the GAA. In 2025, also not requested. Yes, so, I can assure our minority leader we will keep a watchful eye. Kung ano lang yung na-approve natin. Kahapon sinita rin ni Senador Risa Hontiveros ang paglilipat ng malaking tipak ng inaprubahang 2024 national budget ng Senado sa unprogrammed appropriations o yung wala pang tukoy na pagkukunan at mapupondohan lang kung may sobrang kita, foreign assistance o loan na makuha ang gobyerno. Kasama sa tinamaan ang ilang malalaking proyekto gaya ng flood control.
I hope we do not make this mistake again of deprioritizing hundreds of billions of pesos in funds proposed by the President and already approved by both the House and the Senate. Problema naman daw ang underspending ng mga ahensya ng gobyerno ayon kay Senador Win Gatchalian. In 2023, the unutilized appropriation is about 1.7 trillion pesos. That's 20% of the total appropriations. So 20% has not been spent or not been dispersed. We are increasing budget, but we cannot spend budget. And at the same time, we're incurring fiscal deficit. And to finance that fiscal deficit, we need to borrow. Paliwanag ng Department of Budget and Management, karaniwang inuuna ng mga ahensyang gastusan yung mga proyektong pwede na agad ipatupad. Minsan din daw, may gusto ang Kongreso na hindi naman talaga prioridad ng ahensyang magpapatupad nito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Balikan natin ang mainit na pagsalubong sa mga Pinoy Olympian. Kabilang po sa mga matiyagang nag-abang at nagpakita ng suporta sa parada ng Pinoy Olympians ang ama mismo ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Tinutukan niya live, Ian Cruz. Ian. Emil, alam mo, nung dumaan sa tapat natin doon sa Taft Avenue kanina, yung parada ng mga atleta sa pangungunan ni Carlos Yulo, ang feeling natin ay tila nasa Olympic venue rin tayo dahil sa napakatinding hiyawan ng mga tao. At kabilang nga sa mga nag-abang sa paradang yan, ang mismong ama ni Carlos Yulo. Pagpatak ng alas 3 ng hapon, animoy senyales ito ng mga estudyante, empleyado at residente sa Taft Avenue sa Malate para mag-converge at sabay-sabay na abangan ng parada ng mga atleta na lumaban sa Paris Olympics. Hindi maitago ang excitement lalo na ng mga estudyante na pinayagan umano ng school administrators nila na manood ng parada para ipakita ang suporta lalo na kay two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ang isang ginang na nakilala natin, kapitbahay daw sa Malate si Carlos at umaasa siyang mas matatag pa ang samahan ng ating kampiyon at kanyang pamilya. Ang ilang estudyante, nagtumbling pa na animoy ginaya si Yulo sa Olympics. Nang palapit na ang convoy ni na Carlos, pati ang center island ng Taft Avenue sa pagitan ng Pedro Hill at Malbar Street, pinwestohan na ng mga tao. Ang iba sa kanila, bit-bit ang malalaking watawat ng bansa. Pagdaan ng mga atleta, napansin natin ang ilang bata na umakyat sa float at pinapirmahan sa idolong si Carlos Yulo ang kanilang hinubad na damit. Tuwang-tuwa sila at iwinagayway pa ang napirmahang damit bago bumaba sa float. At Emil, kabilang nga sa mga nagabang sa paradang ama ni Carlos sa si Mark Andrew na may dala pang banner kung saan nakasulat na, "Kaloy, dito ang papa mo." Ang ama ni Carlos, buhat ng ilang tao habang nag-cheer para sa anak. Kasabay naman ito ay kumaway, nag-thumbs up at sumaludi si Kaloy sa direksyon ng kanyang ama. Emil, yung excitement na nakita natin, pihadong nagdulot ito ng inspirasyon sa ating mga kabataan. Kaya naman, umaasa ang marami na magdudulot pa ito ng mga susunod na Carlos Yulo ng ating bansa. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz.